Naku po, magkakasubukan na sa West Philippine Sea or WPS kasi ang US Navy ay gagamit na ng dahas. Wow, ito magandang balita to Ito yung pamagat na ating bibigyan ng reaction video Komentaryo, question, comments. So pwede rin naman kayo magkomento diyan sa baba kung ano yung mga saloobin nyo tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang West Philippine Sea, ito yung napakainit na balita sa ngayon dahil itong mga Chekwa na to talagang inaagaw ang ating teritoryo. So ito yung ating tatalakayin sa ngayon So hindi naman tayo nagbabalita kundi bibigay lang tayo ng komentaryo at reaction video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, syempre, please paki-subscribe kay Noy P. Mind. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction video to kasi nga magandang talakayin to tungkol sa West Philippine Sea. No? So, please paki-subscribe kay Noy P. Minds. Okay? So, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Umpisahan na natin. Pumayag na umano si US President Joe Biden na gumamit ang US Navy ng pwersa kung sakaling susubukang harangan ng Chinese Coast Guard o Navy ang mga warship ng Estados Unidos na nagsasagawa ng maritime operation sa South. Yun! Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na pumayag na umano si US President Joe Biden na gumamit ang US Navy ng pwersa kung sakaling susubukang harangan ng Chinese Coast Guard o Navy ang mga warship ng Estados Unidos na nagsasagawa ng maritime operation sa South China Sea. Sinabi ni Department of Defense ng Estados Unidos na nagbigay umano ng go signal si President Biden sa hukbong dagat na gumamit ng pwersa kung sakaling kukomprontahin muli ng China ang mga barko nito sa international na karagatan. Ayan tignan nyo naman ganyan kumilos ang Amerika Hindi papayag na talagang makanti sila ng kahit sino man, kahit sinong mga incheck pa, kahit sino makaponsipulato pa yan Ang Amerika talagang superpower yan. Tingnan nyo naman nag-utos, inutusan ni Joe Biden ang mga kanyang mga tauhan o kanyang mga armed forces na lumaban in case na sila ay bulihin ng mga itong mga insekto na to. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na nararapat lang na magpakita ng kanilang bansa ng tapang laban sa mga ginagawang agresibong aksyon at pamimilit ng China sa South China Sea. Tama ganyan ang Amerika, matigas ang loob, buwang loob. Ayon naman sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamay-ari ang South China Sea at sinabi na ang hakbang na ito ay sigurado umanong magbibigay ng isang malakas na mensahe laban sa komunistang bansa. Oo nga naman talagang dapat ipakita ng US ang kanilang tigas. Papakita nila yung tigas para itong mga insekto na to, itong mga Chino na to matakot man lamang alam ko itong mga Chino, itong mga Cheko hanggang banta-banta lang naman yan hanggang banta lang yan, di naman talaga totoo maipaggera yan talagang nananakot lang talaga. Pero pag pumasok talaga ang US diyan sa sitwasyon na yan, siguradong titiklop yan. Ang kaya lang kasi nila, yung mga maliit na bansa na maliit ang military power Pero pag US na, ay sigurado yan talagang tatakbo sila. Iulat naman ito matapos sinabi ni Air Forces of the Philippines Chief General Romeo Browno Jr.
ng mga Ukrainian citizen na nagtatanggol sa kanilang bansa mula sa ginawang pagsalakay ng Russia ay maaaring magsilbing aral para sa mga Pilipino na magkaisa upang hadlangan ang paghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Yun. Sinabi ni Browner sa isang pahayag sa media na nakita nila sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na mga Ukrainians kabilang ang mga lalaki, babae, kabataan at matatanda ay nagkakaisa sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Yun. Sinabi niya na bagamat ang proseso ay magiging mahaba, kailangan natin magsimula ngayon at kailangan din natin i-develop ang pagkilala at pagpapahalaga sa national defense ng ating bansa at ito umano ang gustong makamit ng kanilang serbisyo. Binigyan din niya ang kanyang panawagan sa mga Pilipino na ipakita ang pagiging makabayan at nasyonalismo habang iginigihit ng gobyerno ang ating mga karapatan sa soberanya sa mga pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Oo nga naman, dapat talaga ipakita ng mga ating mga kinaukulan o yung mga namamahala sa West Philippine Sea na tayo ay hindi basta-basta. Dapat ganun no? Bakit dapat ganun? Ipakita nila na may tapang. Na may tapang ang ating armed forces o armed forces na banggain yung mga Chino. Pero sa ngayon, para nakikita natin, wala talaga. Parang wala lang So, pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba. Patuloy na sinisikap ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na itaboy ang mga Filipino fishermen mula sa mga fishing areas sa Scarborough Shoal at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Idinagdag ni Browner na tulad ng mga Ukrainians ang nagkakaisang paninindigan ng mga Pilipino laban sa mga foreign elements na gustong irakan ang soberanya ng bansa ay isang mahalagang faktor dapat nating ipakita sa kanila na tayo ay nagkakaisa at nakahandang ipagtanggol ang ating bansa. Samantala sa ibang mga ulat, harap-harapan umanong sinampal ng katotohanan ng Economic Minister ng China si President Xi Jinping tungkol sa pinaplano nitong giyera sa Indo-Pacific at sinabi na wala umanong pera ang kanilang bansa at sa katunayan ay baon na ang kanilang bansa sa utang. Oo nga, ito si Xi Jinping ng China, ang presidente ng China, Talagang talagang gustong-gusto niyan sakupin, Mananakop ng teritoryo yan, Halos lahat ng bansa na nakapaligid sa kanya, gusto niyang sakupin, ang Pilipinas, Malaysia, Indonesia. So halos lahat yan, ang Vietnam, halos lahat yan binubuli niya Walang hiya talaga to si Xi Jinping Kinompronta umano ni Chinese Finance Minister Liu Con si President Xi Jinping sa isang closed-door meeting sa Beijing tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng kanilang ekonomiya at sinabi umano ng ministro na hindi kakayanin ng kanilang bansa na makipaggiyera. Oo nga naman. Totoo yan. Sinasabi lang ng mga China yan, hindi nila kaya ang makipaggiyera o bumabagsak ang nilang ekonomiya. Dahilan lang siguro yan kasi nga totoo lang talaga hanggang pananakot lang ang kayang gawin yan ng mga Chino. Tingnan nyo naman di ba? Dapat noon pa kung gusto talaga nila makipaggera dapat nagpaputok na sila sa mga bansang nakadikit sa kanila katulad ng Taiwan, Pilipinas, Indonesia, Vietnam. Dapat pinaputukan na nila kung gusto nila ng gera Pero kaya ang ginagawa nila di ba? Puro pambubuli, pangharas, pananakot lang ang kaya nilang gawin kasi nga takot nga sila. Di nila kaya talaga.
Hanggang pananakot lang talaga sila eh. Kung titignan yung mga mga nakaraan mga kilos nila, no, di ba? Hanggang pananakot lang yan eh. Hindi sila gumagamit ng paputok. Yung paputok ba yung talaga sandata talaga? Di ba? Kaya nga hanggang banta-banta lang yan eh. Namin mismo ni Liu Con sa harap ni President Xi Jinping na lubog sa utang ang kanilang bansa at posible umanong hindi makarecover ang kanilang ekonomiya kung maghahanap ito ng gulo sa Indo-Pacific. Oo, talagang maghihirap talaga ang mga Chino, no? Once na sila ang nag-umpisa ng gera, no, sa West Philippine Sea o South China Sea, sigurado pagtutulungan sila ng mga bansa, no, talagang matutunaw yung bansa nila. Kasi maraming mga galit na sa mga Chino, di ba? Kung napapansin nyo yung mga balita, no, di ba, galit na galit talaga dahil sa mga agresibong gawain nito ng mga Chino na to, na nangangamkam ng mga pag-aari o teritoryo ng ibang bansa. Sinabi ni Liu Con na dapat umanong i-prioritize ni President Xi Jinping ang pagbangon ng kanilang ekonomiya. Tama. At ipagpaliban muna ang hakbang o plano na makakasama sa kanilang bansa at sa kinabukasan ng kanilang mamamayan. Iniulat naman ito matapos nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na illegal ang presensya ng mga Chinese vessels sa Ayungin Tama Shoal naman. at ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon. Tama naman talagang illegal yung mga agresibong ginagawa ng mga Chino, no, diyan sa West Philippine Sea. Ay labag sa International Collision Regulation. Yes. Tinukoy ng Armed Forces of the Philippines ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo na kung saan isang Chinese Coast Guard vessel ang bumangga sa isang barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ito ng isang regular na rotation and resuppletion sa Ayungin Shoal. Tingnan niyo naman hindi sila tumitigil ito ng mga Chino na panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Talagang alam mo ayan, samantala hindi naman kikilos na naman ganyan yung mga Chinese Coast Guards kung hindi inuutusan ng presidente, di ba? So pwede kayo mag-comment diyan sa baba. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na ang mga video at larawan na ipinapakita nila ay nagpapatunay na nilabag ng China ang international na batas. Yes. At kailangan umano nila itong ipakita ng paulit-ulit para maunawaan ng publiko ang totoong nangyari. Oo, totoo naman talaga. Talaga naman lumalabag sa international law itong mga Chino, no. Wala silang kinikilalang batas international law, kundi ang kinikilala lang nila yung kanilang batas na hindi naman alinsunod sa UNCLOS or international law. Kumbaga, sariling batas lang nila yun mali naman yun, di ba? Mali naman yun na sila lang batas dyan sa West Philippines. Samantalang yung ibang bansa ay sumusunod sa international law, di ba? Iginihit ni Aguilar na illegal at irresponsable ang ginawa ng Chinese Coast Guard at binigyan din niya na hindi dapat manatili ang China Coast Guard sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal dahil hindi umano ito otorisado ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ito ay suportado ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Yes, tama naman yung barko natin sa BRP Sierra Madre, no. Talaga nasa batas yan Ayan yung ating nasasakupan na sa ating 200 nautical miles na ayon sa batas. Kaya nga nandiyan yung barko ng BRP Sierra Madre, no. Tapos itong mga Chino na to, gustong-gusto nang alisin nila yan. Ano sila? Ingot. Binanggit din ni Aguilar na malugod na tatanggapin ng Armed Forces of the Philippines
ang anumang posibilidad na magsagawa ng Joint Maritime Patrol sa pinag-aagawang Yes, teritoryo tama. sa West Philippine Sea kasama ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Estados Unidos at Japan. Tama naman, no? Dapat talaga magkaroon ng joint patrol ang Pilipinas at ang mga kaalyado ng mga kaalyado kasi nga kung tayo lang talaga, hindi matatakot tong mga Chino na to, no? Patuloy pa rin silang mga haras. So, pero kung kasama natin yung mga ally forces natin, no, sigurado matatakot yan, no? Hindi sila basta-basta babangga dyan sa malaking puwersa ng militar, no? Tulad ng US, Japan, at Australia, France. Pag binuli nila, may kalalagyan talaga itong mga Chino, di ba? Okay, no mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So naalaman natin na talagang magkakasabukan sa West Philippine Sea once na ang US ginalaw nila, no? At gagamit na ng dahas ang US Navy pag makulit pa tong mga Chino na to, no? So okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?